Okay, mga kamatis, mga kaibigan, ito po yung interview ni Chinky Tan and kay Franklin Miano. Now, marami pong parts kasi to. Merong mga segments and questions si Sir Chinky dito. Pero siguro ang tatanong ko lang kay Sir Chinky, sana na background check nyo na po ba si Franklin Miano bago nyo ipasampa. Kasi he claims to have many businesses. Now, alin dyan po ba yung successful at hindi? Like for example, si Rosmar, tinanong mo anong negosyo ni Rosmar. Malamang yung iisipin mo yung sabon, tapos yung mga restaurant niya ano pa rin, buhay na buhay pa rin. Ngayon, meron na siyang Rosmar Pares, Overload, or even Diwata. Alam niyo yung produkto nila. Dito kasi, ang nangyari kasi dito sa sa interview na to, parang yung towards the end, na-promote pa yung kanyang MSB na yan. So, hindi kaaya-aya yung naging resulta since nandito tayo ngayon. Kung gusto nyo pong panoorin itong kanyang interview na to, pumunta lang po kayo sa 1TV, pa yun? 1PH, tapos hanapin nyo yung Chink Positive, tapos what was the date? March 23 yan. Yan yung date niyan, 2023. So this is the pivotal na, sa tingin ko kasi, ako kasi nakilala ko tong si Franklin Miano through Chinky Tan. Napanood ko kasi yung mga guesting niya. Kasi pag nag-guest ka dyan sa mga ganyan, and si Chinky Tan is a well-known financial coach or a wellness coach na tinatawag na yan, nalilegitimize ka. Kasi ka. Pero when you look at the facts of the case, makikita nyo na parang there's so many questions than answers. And sabi ko nga sa inyo, it's a very long, mahaba yung kanilang interview. It's almost an hour. So, ang gusto ko sanang gawin is segment natin. Ito muna yung pinakaunang importante. Tapos, pupunta tayo sa lahat, pati yung pagpupromote niya dyan ng academy niya. Lahat pare. Bigyan nyo lang ako ng oras kasi nga slow cook naman tayo. Hindi natin kailangan magmadali. Anyway, pakinggan na natin siya. Ito. Yun nga, negosyo, di ba? Opo. Marami kang negosyo na nabanggit kanina pa. Yun. Pero ito yung tanong ko, paano mo pinagsasabay-sabay ang lahat ng negosyo? Ayan, paano mo pinagsasabay-sabay lahat ng negosyo? That is a very important question. Sa tingin ko naman, if si Sir Chinky siguro, ang ginawa niya, benefit of the doubt talaga na marunong na negosyante. Pero again, sana if we have a massive platform like this na syempre 1PH yan, national TV yan. Mas maganda siguro na i-background check natin ng mabuti yung magiging guest natin. Kasi hindi natin alam, baka alam mo sa tingin ko, yung sa mga batang CEO, si Josh lang siguro yung talagang may palag ng totoo eh. Pero itong mga to kasi napaka-questionable eh. Tuloy. And I will prove that in this video kahit saan kami mag-abot Ganito ko po siya pinagsasabay-sabay. Okay. Marami ko po nagsasabi po na para yumaman ka po is kailangan mo ng multiple sources of income. Totoo po yun. Okay. Pero hindi po dapat sabay-sabay po lahat. Ayun po yung pagkakamali po ng ibang tao. Kapag may opportunity dyan, kunin ka agad. Kapag may negosyo, kunin ka agad. Kapag mayroong mga may sinabi lang magtayo ka ng restaurant, magtatayo ka kagad dahil multiple sources. Hindi po dapat po ganun. Ang ina-advise ko po sa mga tao is nagganto rin po yung ginagawa ko. Kapag magtatayo ka po ng isang pong business po, is you should automate it. At dapat po may... Diyan yung birthplace or at least yung pagpunta sa pagkakilanlan nung 10 businesses eh. I think etong platform ni Sir Chinky Tan made this guy more famous than he should. Kasi nasa national TV naman yan eh. And yung mga visuals na kasama niya si Chinky Tan, I think that is a doon talaga siya umangat ng sobre. Kasi si Chinky Tan na yung kausap mo, wellness coach yan eh. He would not talk to someone questionable. Parang ganun yung iisipin ng normal na tao. Since kilala mo si Chinky Tan as someone na isang finance guru, right? So, tuloy na natin. System na po. Para kapag gagawa ka po ng next na negosyo, hindi mo na kailangan i-focus 100% yung utak nyo po sa nung unang negosyo nyo po. And then, yun din po, paulit-ulit lang po. Build, system, automate, tapos build, system, automate hanggang
Yun na po. Ang sabi niya, hindi mo pagsasabay-sabayin pero tututukan mo until such a time that you build, you systemized, and then you automate. Okay? BSA. Ngayon, ang tanong, BS lang ba yan ni Franklin Miano or bullshit niya lang yan or may laman talaga yan? Makikita, siya din ang sasagot sa mga tanong niya. Promise ko sa inyo. Ituloy natin. Kaya po ngayon ako, nandito rin po ako ngayon, imbes na po nasa kumpanya po, nakipag-areglo po sa mga Minamanage mo, hindi areglo. Areglo is far different from something else. O, tuloy. Empleyado, meron po akong oras na mag-focus po sa mismong kailangan po ng negosyo, yung marketing at yung advertising po. Doon lang po ako nagbibigay ng ano. Ang galing. Oo. So, imagine mo at Ayan. So, basically, hindi niya challenge yung position ni Franklin. Malamang siguro alam niya yung alam niya na yung tawag dito, yung galawan diyan. So hindi siguro siya na BBS-an diyan. Ngayon, let's fast forward kasi if ako yung researcher ni Sir Chinkitan, una kong gagawin kung may 10 akong business na quote-unquote e-commerce, titingnan ko sa internet how it's doing. Right? Madali naman yun eh. Like for example, yung alam yung e-business? Yung kay Rosmar. Kasi si Rosmar, kitang-kita yun sa internet eh. So kung may e-commerce din siya, makikita mo if the business is successful or not. Ano bang nangyari doon sa phenomenal apparel nila? 'Di ba? 'Di ba may reklamo tayo from the model themselves, walang permission. So it pretty much is not doing well. Ngayon, pero let me not assume that or say that or argue for that position. I'll use his own video to argue his own position. Ito yung nangyari sa business niya. Tuloy natin. Every video he makes, how I made my first million, is all fake. Owner of 8 business, all are closed dahil nalugi. Nobody will close a business if it's making money. Anong masasabi mo sa kanya? Isipin mo ganito na lang. Meron kang 8 business at yung 8 business na yun is kumikita ng 200,000 naman. Pero sobrang taas ng effort na kailangan mong ilabas. Sobrang taas na focus ang kailangan mong ibigay sa iba. Pero bigla ka nakatuklos ng isang negosyo. Kasi isang negosyo na yun is katumbas niya yung kinikita nung 8 business. Minsan much more pa. Ano mas pipiliin mo? Mag-focus dun sa isang negosyo na nakita mo na ang laki na kinikita o dun sa negosyong kinikita is tama lang? Ang gagawin ko is I will build, systemize, and automate. Yun yung gagawin ko. Yung sinabi mo kanina. So, ibig sabihin yan, Franklin Miano, yung sarili mong advice, hindi mo kayang sundin. Sabi mo yan eh. Doon sa interview ni Chinkitan eh. Ngayon, anong nangyari? Bakit tinemporary close mo? Kasi mas malaki yung kinikita mo sa ano ba yan? Dyan sa outsourcing business na yan or sa pagbebenta ng online course. 'Di ba? So, I'm just saying mga kamatis, mga kaibigan, na since merong ganito na build, systemize, automate, dapat yun yung ginawa niya. Any smart, shrewd businessman will do this if your business is truly making ground or truly making a profit. Hindi mo ite-temporary close yan kasi sobrang lupit ng isang negosyo mo. You will build, you will systemize, and you will automate. Which is sinabi niya. So ano yung ibig sabihin nito? Ano yung interview mo kay Chinkitan? Bullshit lang. Utot dila lang, barbero lang, para magmukhang matalino, para magmukhang lazy genius. See, this is the problem na sa tingin ko, wala silang foresight to see. Kapag pag may nakadiscover nito at na-bring up to, it's a very strong argument, it's a very potent argument na etong mga taong ginegest nyo, may mga questionable background, and I don't blame yung si Chinky himself kasi malamang meron niyang production team sa likod yun ang dapat talagang i-check nila, background check nila dapat muna yung mga eto anong sa City, sabi, papay-oo ka na lang, di ba may interview yung coach mo? Doon na sa malaki at on the effort. Yun ang pinupoint ko. Yun ang hindi dapat yan ang sinagot mo. Ang sinagot mo dapat, yung sinagot mo kay Chinky. Di ba? Ayan dapat sinagot mo. Ayan dapat yan ang sinagot mo. Ayan Hindi po ng ibang tao. Should auto nung unang negosyo nyo po. Imbes na po nasa
nasa kumpanya po na kayo, system, automate, tapos build system din po. Paulit-ulit lang po. Build, system, automate, tapos build, system, automate. So ba't dito na iba na? Hindi na build, system, automate na. Bakit dito, ang ginawa mo, tinemporary close mo 3 years? Focus dun sa isang negosyo na nakita mo na ang laki ng kinikita o dun sa negosyong kinikita is tama lang. Doon na sa malaki at konti ang effort. Yes, minsan much more pa. Ano mas fit ba? Pero bigla ka nakatuklos ng isang negosyo. Kasi yung isang negosyo na yun is katumbas niya yung kinikita nung 8 business. Minsan much more pa. Ano mas fit? Tiwag mo, ako hindi ko ite-temporary closed yan for whatever reason. Kung kumikita nga talaga ako ng 800 to 200 minimum 800K. Diba? Ang laki rin nun. Ano ba? Naglulukan pa ba tayo? Yung 7K nga na refund, hirap kang ibalik eh. Puta, yung 200K pa kaya every month. 200 to 800K? Come on. Come on. Wag ganon, bro. Anong ano na eh. Basang-basa ka na eh. And madami pa to, Franklin Miano. It doesn't end here. Okay, this is just the beginning kay Chinkitan. And I have much more. Much, much more. Sabi ko nga sa'yo, magiging makulay ang taon mo ngayon. Anyway, pagbangga-banggain na lang natin uli yung sinasabi niya. 8 business. At yung 8 business na yun is kumikita ng 200,000 naman. Are closed dahil nalugi. Nobody will close a business if it's making money. Anong masasabi mo sa kanya? Isipin mo ganito na lang. Meron kang 8 business at yung 8 business na yun is kumikita ng 200,000 naman. Pero sobrang taas ng effort na kailangan mong ilabas. Sobrang taas na focus ang kailangan mong ibigay sa iba. Pero bigla ka nakatuklos ng isang negosyo. Kasi yung isang negosyo na yun is katumbas niya yung kinikita nung 8 business. Minsan much more pa. Ano mas pipiliin mo? Mag-focus dun sa isang negosyo na nakita mo na ang laki ng kinikita o dun sa negosyong kinikita is tama lang? Doon na sa malaki at konti ang effort. Yun ang pinapoint ko. Kaya ko tinemporary close yung mga other businesses ko kasi mas malaki ang kinikita ko dito sa isang negosyo na to. Isipin mo, ang kinikita... Hindi mo ginawa yung sinasabi mo, ibig sabihin. Paulit-ulit lang po. Build and nung na kailangan i-focus 100% yung utak nyo po sa nung unang negosyo nyo po. And then yun din po, paulit-ulit lang po. Build, system, automate, tapos build, system, automate hanggang yun na po. Kaya po ngayon ako, nandito rin po ako ngayon. So ano nangyari? Bakit hindi mo binild, system, automate? Ibig sabihin, ito ay BS only. Okay? Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, marami pa po tayong ilalabas. Dahan-dahanin lang natin. Slow cookies real. Yun lang naman yung sa akin for today. Gege, mga lods.